So yung water pump namin ayaw gumana. Kapag sinasaksak, umuugong lang siya. Pakinggan nyo. Pasuyo. Yan. Sige, tingin lang mo. So narinig nyo, umuugong lang siya. Ayaw gumana. So kung napansin nyo yung video, umuugong lang siya, pero hindi gumagana yung pump. Eto, bago nangyari yung problema na yun, parang na siya nade-delay or minsan gano'n na nangyayari, tapos hindi tumutuloy. Tapos ginagawa ko, sinasaksak lang namin, biglang gagana. So may suspecha na ako kung ano yung problema dito. So ang gagawin ko ngayon dito mga paps, babaklasin ko muna to, tapos itetest natin kung ano yung problema. So ganito mga paps, i-test ko yung linya niyan. Okay, so ito yung linya niyan. Yan, ito. Pag tinest nyo, meron ko akong resistance 14 ohms. Okay? Ngayon, ang suspecha ko dito, yung umuugong ay dahil sa sira na yung capacitor. So ito yung capacitor niyan. Ngayon, tanggalin ko na yung capacitor para matest ko talaga ng actual. Yan. Okay, so ayan siya. So, ibalik ko lang. Ito yung capacitor niyan. So, ayan, pinaltan ko na yung capacitor. Ito, bagong capacitor na to. Ito yung luma. Ayan, tingnan natin kung gagana na to. So, ayan, nakabit ko na yung bagong capacitor. So, pakisaksak na lang. So, ayan, nakita nyo? Gumagana na. Sige, pakipatay. Ayan. Malakas ang bulwak niyan mga paps. So, aakit lang ako sa taas, tapos titignan ko kung anong estado niyan. So, eto. Nagabagala na ulit. Okay. So, sa bakas. So, ganito mga paps. Papakita ko sa inyo kung paano i-test yung capacitor. Okay, may konti na akong rito sasabihin. Kasi sa pag-test ng capacitor, kailangan talaga ng capacitance tester or capacitance settings para sa digital multimeter natin para makita natin kung ano yung actual na reading na makukuha natin sa capacitor. So, ang papakita kong test ay yung basic testing lang. So, i-check natin kung open circuit ba yung capacitor, kung short circuit or leaky. Sa pag-test nito, i-check natin yan, isa-set natin yan sa 2 mega ohms. Okay? Ngayon, eto, bago natin i-test, i-short muna natin to. Ingat kayo sa pag-short ito kasi delikado. Gamit kayo, pwede kayong gumamit ng resistor para ipag-short to. O kaya, gamit kayo ng long nose. Eto na, ko naman, i-discarga ko naman. Saka, ingat kayo dito mga paps, ha. So, ayan siya. Short ko na. Para ma-discharge lang. So, ngayon, ito-check natin to kung open circuit ba to. Siyempre, pag open circuit, ganyan lang siya, OL lang siya, walang makukuhang reading. Parang halimbawa, ayan, nagtest ako nito, wala, di ba? Wala ako nakukuha. Ganun lang siya. So, ayan siya. Tapos, ayan. Kung makikita nyo, tataas yung resistance niyan. Tapos, biglang babalik sa open line sa 0. So, baling nangyari dyan, kung analog yung gamit nyo, papalo yan, tapos babalik. Ang ibig sabihin nito, mga paps, hindi siya open circuit, okay? So, may resistance ako nakukuha. Ngayon, kapag shorted naman to, halimbawa, nag-test ako dito, tapos nag-test ako dyan, ang nakuha kong reading ay ganito, ganyan, di ba? Parang continuity, parang ganyan, halimbawa, ganyan. Ibig sabihin nun, shorted yan. So, pwede nyo i-check ganyan. I-ano ko muna, discharge ko, tapos, check. So, di ba? Wala akong narinig na tunog. Sabihin yan, hindi siya shorted. Okay? So, ito, hindi to open, hindi rin shorted. Ngayon, ano ba yung isa pang condition, yung leaky? So, kung may leak na yung capacitor nyo, ang magiging reading niyan ay ganito. Kapag pumalo yung niya, di ba nakaset tayo sa resistance? So, pumalo yung reading niya, tapos doon, hindi na bumalik, ibig sabihin nun, leaky na yung capacitor. So, charge ko muna ulit. Tapos, itest ko. Kapag tuloy-tuloy yung pagbabasa niya, tapos bilang tumigil siya,
ibig sabihin yan, leaky yung capacitor. So parang ganito yan. Sa analog, di ba, kapag nagbasa ka, reading, biglang tumigil, leaky na yung capacitor noon. Okay? Ganun yung ano niya, yung basic pag-test ng capacitor gamit yung digital multimeter. Pero kahit na-test natin na good siya sa open circuit, sa short circuit, saka sa leaky, hindi pa rin natin masasabi na good yung capacitor niya. Unless na lang na gamitan natin ng capacitance tester. So sa case kasi nitong nangyari sa akin, yung capacitor na to at yung capacitor na pinalit ko, yung bagong capacitor, ito yung luma yung pinalit kong bago, gumana na. So eto, may problema to. So kung mapapansin nyo, pasado siya sa open circuit, pasado siya sa short circuit, at wala siyang leak. Okay, hindi siya leaky capacitor. So isipin nyo, good yan, di ba? Pero hindi ko ma-perform yung capacitance test kasi nga wala akong capacitance selector dito. So hindi ko siya makita kung ilan yung capacitance niyan. Eto, posible na yung capacitance niyan, di ba nakalagay dito 10 microfarad. Posible yung capacitance niyan ay hindi na 10 microfarad. Kaya tinotopak o hindi na gumagana yung water pump namin, okay? So yung test na ginawa ko, basic test lang yun. Okay, iba pa rin talaga kapag gagamit kayo ng capacitance tester o kaya gagamitin nyo yung capacitance selection or capacitance settings sa tester nyo para makita kung ilan yung actual na capacitance ng capacitor nyo. Doon nyo lang masasabi kung may problema siya o wala. Okay?